Ayan guys, akala ko matatapos tayo sa 1C. So dito na tayo sa 1D. Ito na yung huli ng gagana ba. Again, yes, gagana kasi alam naman natin na once na nag-run tayo ng ads, magbabayad tayo kay Facebook. So magkano ang pinaka-cheapest na bayad natin? That's 60 pesos. And then, pagkatapos nyo i-set up yung ads nyo, lalabas doon, halimbawa sa binayaran yung 60 pesos, ilan ang audience na posible na pupuntahan ng program. Yan po guys, ang kagandahan na naka-paid ads. Automated yan. Ibig sabihin, kung na-set up mo ng mga hinahanap mo na buyer na gusto mo na audience na makakita ng ads mo, so naisip mo, maganda yung nagawa mong creatives, naging catchy sa paningin ng mga buyers. So, kahit na nakalagay dyan na, within a day, yung binayaran mo 60 pesos, ang marireach lang yan ay 1,500. Halimbawa, or 1,000 lang. Diba? So, gaano ba karami ang 1,000? Madami na yun, guys. Diba? So, what if yung 1,000 na yun, nag-click? Diba? Nag-click doon ay 1/4 man lang. So, that's roughly 250 audience. Diba? So, may inquiry ka na. Diba? Nag-click, nag-like, nakita mo. Pwede kasi guys, pag ang purpose ng mga nagla-like, nagustuhan nila or nagkaroon sila ng interest, 'di ba? Doon sa ads mo. Hindi man sila kumuha doon sa una mong na-post. Pag ni-like nila yung page mo, magpa-populate na 'yan, makikita ng friend niya or what if shinare pa niya, 'di ba? So, yun. So, kahit papaano, meron ka ng target na meron ka ng viewers, 'di ba? So, ngayon, ano yung kagandahan na nag-ads ka, di ba? Kung ano yung mga pinagliligay mo na interest, anong klaseng hinahanap mo, location, saang lugar ka naghahanap ng buyer, anong trabaho, anong gusto, anong hilig, ilang taon, di ba? So, dapat palagi niyong tatandaan, palagi niyong iisipin na ito bang creatives na ginawa ko ay magugustuhan ba to ng mga tao na hinahanap ko? Palaging ganun. Ganun ang strategy. Kasi, kahit naman nag-ads ka ng 1,000 daily, pero hindi naman catchy yung ginamit mo, edi wala ka pa rin makukuha ang buyer. Diba? So, kung makikilala nyo ako guys, for 7 years, nagraran ako ng ads dati. 60 pesos lang talaga. Dati. Ngayon, medyo tumaas na ang value kasi syempre, madami ng negosyante na naggumagamit ng social media para sa mga negosyo nila, 'di ba? So ibig sabihin, bidding kasi to guys 'di ba? Kung ikaw nauna sa specific project na 'yan na nag-ads, so malaki ang posibilidad na maliit ang ads cost mo, 'di ba? Kasi bidding wala kang karibal 'di ba? So what if may karibal ka? Di sasabay ka sa market. Makikita mo rin naman 'yan. Makikita mo rin naman 'yan na ay ang mahal ng per message. Kasi ang ginagamit pa rin natin na call to action ay messages para i-call ka, i-message ka ni buyer kung interesado siya. Yun. So, again, hindi ibig sabihin na bago ang page mo, hindi ka na pwede mag-ads. Pwede. At napatunayan ko yan kahapon. So, gumagana ang na-ads ko na walang followers, walang follower, walang liker, as in zero. Pero swabe ang nagawa kong creatives. Ibig sabihin, naging catchy pa rin sa paningin ng mga buyers. Kaya may mga inquiries ako. And then yung page ko ngayon, meron ng 4 na follower. Yan, followers na, may S na. Mayroon ng 4 na followers at may nag-like ng 11. So yung 11 na yon, ano man yung ginamit nila doon, like, heart or what, in-invite ko na sila. Yun po ang gagawin nyo sa mga baguhan. So, ang next natin na itatakel, ano yung advantage at disadvantage ng konti at marami. Pero, tuturuan ko rin kayo na paano magpapopulate, paano dadami ang followers nyo. Diba? Organic tsaka ads. Pero syempre, since ang pinaka-objective talaga ng video number 1 is paid ads, boosting muna. Marami kasi yan guys boosting tsaka campaign ads. So right now, for your newbies, much better sa boosting muna tayo. 'Di ba? So ang binuboost ay either
video lang, regular video, or reels. So, reels video pwede rin i-ads.